Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung panic mood o natataranta na ang kampo ni Speaker Martin Romualdez dahil sa mga birada o batikos ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanya. Kaya paano natin nalaman na natataranta, nanginginig sa takot, nininervyos? Una, si Senator Amy Marcos, nung in-interview ng Carambola, DWIZ, in-interview ni Attorney Trixie Angeles, sabi ni Senator Amy, gusto nyo malaman ang totoo? Kasi tinanong, kumusta na ang pinsan mo? Gusto nyo malaman ang totoo? Yes. Natataranta na sila sa Congress dahil sa batikos ni Tatay Digong. Okay. Na-vlog ko na yan kahapon, hindi ko na i-discuss. Ito, sa news ng Philippine Star, ngayong araw na ito ang confirmation na natataranta sila. Ito po ang headline. Basahin ko ang title. House Visayan Black supports Romualdez leadership. Okay? So, 34 members of Congress, mga congressmen from Visayan Islands, nag-sign ng manifesto supporting the leadership of Speaker Martin Romualdez. So, anong ibig sabihin nito? Kung hindi sila natataranta, kung wala silang itinatago, walang kasalanan, yung malinis ang kanilang konsensya, di walang manifesto. Pabayaan lang nila, total. Ano naman yun? Ex-president naman yun. Programa lang yun sa isang telebisyon. So, what the heck? Ganun sana ang response kung wala silang tinatago, kung hindi sila natataranta. But the fact na mayroong statement of support, ibig sabihin natatamaan sila. Yun ang tingin ko dyan. Okay. Basahin ko yung statement nitong 34 congressmen. We, the Visayan Black, would like to express our unwavering and resolute support for the esteemed Speaker from the Visayas, Speaker Romualdez. Yun. Under his leadership, the House has passed significant measures towards promoting social justice, economic development, and environmental stability. Okay, ang usapan dito, ang issue, hindi yung trabaho sa Congress na may naipasa ba o relevant ba yung mga batas na naipapasa. Hindi yun ang issue, mga kagalang-galang na lawmakers from the Visayas. Ano ang issue? Yung extraordinary expenses o classified funds ninyo na according to the expose of Sasasut, liquidation by expenses na lang, liquidation by certification na lang kayo. Yun ang issue, yung ginagastos nyo ba ng tama yung pera namin, pera ng taong bayan. So, in short, ang issue dito is the integrity of the House of Representatives. Yun ang sagutin nyo. Hindi yung pass significant measures towards social justice. Wala yun. Malayo kayo sa issue. Okay. Dito ngayon, my next statement sila. We reaffirm our belief that the Speaker has led the House of the people with the principles of integrity. Ayan na. Unity, transparency, and strict adherence to the law, including adherence to COA audits. Dito na kayo nagsisinungaling.
Kasi, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Hindi kayo tunay na ina-audit ng Commission on Audit. Dahil certification by, ano yun? Good morning, sir. Kadali. Sige lang, just do your thing. Nag-vlog ako. Sorry, may certification by, liquidation by certification na lang ang ginagawa ninyo. Yun ang nirereklamo ni former President Duterte na dapat i-open ang inyong mga libro. Kung wala kayong ginagawang masama, ay bakit hindi nyo i-open ang inyong mga libro? Be? Napakasimple yung hamon. Let COA to audit your books, mga kagalang-galang na congressmen. Yun ang issue. Itong mga manifesto ninyong we support, depende na sa taong bayan. Okay? Ako, natutuwa po ako na nandyan pa ang President Rodrigo Roa Duterte na nagsasalita at ako naniniwala ako sa kanya. Salamat sa malasakit ng former president. So, tugunin nyo ang hamon. Okay? Kailan nyo i-open ang inyong mga libro? Hinihintay namin. Pag hindi nyo i-open ang inyong mga libro, mga kagalang-galang na congressmen, mapipilitan kami, ako sinimulan ko na, yung hindi pagbayad ng buwis hanggat hindi kayo magpa-audit ng husto. Okay? So, karapatan namin yon dahil pera namin yung ginagastos ninyo. Sinimulan nyo kasi. Anong punot dulo nito? Diba, pinakialaman nyo ang confidential funds ng Vice President Sara Duterte? Ngayon, tinanggal na. May reklamo bang Vice Presidente? Sabi niya, wala. Ang panawagan niya sa amin, ng mga supporters niya is, alam ko, nasaktan kayo, but maliit na bagay lang yun. Correct. Maliit na bagay. Kaya, okay na kami nun. Yung nawalan ng confidential funds ang Office of the Vice President at DepEd Secretary. Kaya lang, nalaman namin, grabe pala. Binago nyo lang ang term. Inalis nyo confidential fund, walang nakalagay confidential. Ang nakalagay extraordinary expenses, billions of pesos. Tapos, pinatunayan yan ng dating kongresista, attorney, ex-congressman Harry Roque, pinapatunayan niya na wala nga kayong liquidation na yung tunay ba na nagpapakita ng resibo. Bakit hindi nyo gayahin ang Congress, ng US Congress? Again, salamat kay Sas Sasut na nag-post ng proseso sa US Congress. Bawat senador, bawat congressman doon, nagle-liquidate ng kanilang mga pundo up to the last cent. Every dollar nakikita ng US taxpayers paano ginastos ng mga lawmakers ang kanilang pera. With receipts. Okay? At yung liquidation with receipts, it is being published quarterly sa US Congress website. Nakikita ng bawat US citizen na interesadong makita paano nagagastos yung buwis nila. So, yun ang tanong. Mga kagalang-galang na congressmen, lalo na kayo taga-Visayas nga nag-sign ng manifesto. Willing ba kayo na mag-liquidate sa inyong mga expenses with receipts? If you said yes, titigil na kami. Wala nang reklamo. Even Tatay Digong, titigil yan. Dahil yan man lang ang panawagan. It's a legal demand. We have the right to know, the right to information. Nakalagay dyan sa Constitution, Article 3, Section 7, the right of the people to know on matters
on public concern, especially the use of funds, shall be recognized. Oh, handa ba kayong i-recognize ang aming karapatan, mga kagalang-galang na congressmen? Pakita ang inyong mga resibo. Be? Oh, yun. Yun ang tunay na issue. So, itong mga statement of support nyo, okay lang yun. But, to me, baliwala lang yan. Hanggat hindi kayo nagpapakita ng mga resibo sa inyong mga expenses, hindi kayo exempted. Supreme Court nga, nagsasubmit ng resibo sa COA. Be? Supreme Court na yan, other constitutional bodies, nagsasubmit ng resibo. Kayo lang po sa Kongreso ang exempted dahil sa inyong concurrent resolution number 10. Itigil nyo na po yan. Panloloko yan sa taong bayan.